sama-sama tayong magiging saksi. Sinalakay ng NBI at PAOK ang opisina ng mga online lending app sa Makati. Inireklamo kasi ito dahil sa panghaharas at pananakot umano sa kanilang mga customer na hindi makabayad ng utang. Ang nahulikam na raid sa pagsaksi ni Marisol Abduraman. Sanib puwersang sinalakay ng NBI at PAOK ang tanggapan nito sa Makati. Hub umano ito ng mga nagpapatakbo ng mga online lending app. Meron kaming search warrant dahil sa ginagawa nyo ditong violation ng Data Privacy Act. Ito ang pinaniniwala ang working station ng mga online lending application na niraid ng NBI at PAOK. Inambutan ng ilan sa kanila, actually lahat sila, na ongoing pa ang transaksyon sa mga pinaniniwalaan nilang mga kliyente. Nakita sa kanilang mga desktop ang mga impormasyon ng mga may loans sa kanila. Meron ng tila script na ginagamit nila sa pag-engganyo para umutang at para sa paniningil ng utang. Walang nadatnan ang otoridad na may-ari ng online lending app company. Pero itinanggi ng ilang tauhan na nakausap namin kanina ang aligasyon ng harassment. Ilan ang kliyente mong kinukulit kada araw? 100 plus po. Paano mo kinukulit o sinisingil? Reminders lang po ng kung pwede sila makapag-advance. Kayo po ba yung nananakot din at nagbabanta sa mga naglo-loan sa inyo? Hindi po, wala po kaming ganong ma'am. Ba nakasama sa mga ginagawa nyo dito kapag hindi nang babayad ay nanghaharas kayo? Hindi po. Nag-ugat ang raid kasunod ng mga reklamo ng matinding panghaharas sa kanilang mga kliyente. Marami na pong yung mga nagtangka magpakamatay. Marami na rin pong nagpakamatay. Nasira yung buhay. Ayun po, nagkaroon ng depression. Nagkakaroon na ng mga mental problems, nagkakaroon na ng depressions. Yung iba nga may mga suicide incidents nga tayo nangyari because of the harassments. Isa sa mga nakaranas ng harassment, si alias Kikay. Sabihin nila na pag lumabas ka ng bahay, sasabog yung baon ng ulo mo. Huwag kang pipikit kasi pagka pumikit ka, baka mamatay ka na. Si Flor din niya tunay na pangalan. Nangutang lang ng 2,000 piso sa OLA o online lending application. Pero dahil nahirapang magbayad sa isang linggong palugit, na dinagdagan pa ng malaking interes, napilitan siyang mangutang muli sa ibang OLA. Kaya ang utang nagkapatong-patong na. Patong-patong na rin ang pananakot sa kanya. Naisip ko na tapusin na lang lahat. Pero mas inisip ko po yung kapakanan ng anak ko. Mas kailangan po nila ako. Mas kailangan po nila ng nanay. May ilan din na maging mga mahal sa buhay, damay sa mga panghaharas. Yung family namin, haharasin din po nila yan. Talagang ginagawa nila ng pornographic material yung mga bata. Kahit grandparents mo, edit po nila yung mukha nun. Tapos kung saan nila ilalagay. Mas worse pa po doon, yung iba nilalagay ko talaga nila sa website. Ayon sa mga otoridad, may engganyo ang ilan na mangutang dahil sa bilis daw ng proseso. It's very easy to get the loan. I-approve kagad nila yan at tapos kaya lang ang una nilang hinihingi this time is yung contacts mo and yung photo gallery mo. Hindi ka pa nag-go sa pangungutang mo, sa loan mo, pero pinapadala na nila yung pera sa account mo. May makasabot pa na ibang OLA, parang perang ka ulit mangutang, parang pantapal dun sa dati mong utang, hanggang sa magkapatong-patong na. Sa Sex Circular 2019-18, nakalatag ang mga pinagbabawal na debt collection practice tulad ng mga pagmumura, pagbabanta at pagsasapubliko ng impormasyon. Yung sa permission to access gallery, contacts, cameras, microphone, talagang pinagbabawal yon. Nakikipag-coordinate kami sa Google Store, sa Apple Store, tsaka sa Meta. We officially write our partners and request for removal. Monetary penalty, suspension, revocation after the due process. Sasampahan ng patong-patong na reklamo, kabilang na ang harassment at grave threat ang mga nahuling customer agent. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Hindi extra rice, kundi extra rice o drogang nakasilid sa pouch ng bigas ang nabisto ng mga otoridad sa Pasay City. Arestado ang isang Vietnamese at kasabwat umano nitong Chinese. Saksi, si Ian Cruz. Mga balat ng pagkain at isang pouch ng bigas ang lumabas ng buklatin ng plastic bag na nakumpiska sa Pasay City. Pero ang bigas sa unang tingin, extra rice pala. Ang pouch kasi ng bigas may lamang illegal na droga.
Tinatayang 100,000 piso ng ecstasy at ketamine ang nasabat ng mga otoridad. Tiklo sa operasyon ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang Vietnamese na nagbebenta umano ng droga, pati ang lookout umano niyang Chinese national. Ayon sa NBI, modus sa mga suspect na isama sa pagkain ang mga drogang ibinebenta sa mga kapwa panyaga rito sa bansa. Usually kasi yung mga customers nila nasa mga condominium units, so yung pag-deliver nila, parang pagkain lang ang dinideliver nila or bigas lang, pero actually may droga yung laman. Nagagamit din daw sa pag-deliver ng droga ang mga TNVS at lehitimong delivery rider dahil akalaing pagkain lang ang naibuk sa kanila. Hindi nila alam na yung dala-dala nila ay droga yung laman. Kasi pagkabigay sa kanila, makikita mo talaga pagkain or bigas. Pero pag thoroughly chinek mo yung laman nun, may droga. Sa naunang operasyon ngayon ding buwan, may inaresto ring Vietnamese national na itinago naman sa kanin ang droga. Ayon sa mga otoridad, iisang grupo lang sila ng bagong inaresto. Inaalam ng NBI kung sangkot din sa Pogo ang mga banyagang nagtutulak ng extra rice. Yun yung isa sa tinitingnan naming na anggulo na baka nga wala na silang sa Pogo, dito na sila nag-ship sa droga. Sinikap naming makuha ang panig ng suspect sa pamagitan ng isang interpreter. Em bán thuốc này bao lâu? He did not say anything. Maharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ganon din ay isasampang reklamo sa dalawang nahuli sa buy-bust operation sa Orani, Bataan. Nasabat mula sa kanila ang mahigit 10 gramo ng shabu na tinatayang nasa mahigit 70,000 piso. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Patay isang lalaki matapos umanong mabaril ng kasamahan na magkaroon ng komosyon sa demolisyon sa Davao City. At sa Masbate naman, isang pugot na bangkay ng lalaki ang natagpuan sa bangin. Ating saksihan. Nakahandusay sa damuhan ng bangkay ng isang lalaki sa isang bangin sa Milagros, Masbate kahapon. Ang labi, wala ng ulo. Sa aking investigasyon po, sir, parang hindi dun, sir, pinatay mismo in-execute yung krimen kasi sa dinaanan po, sir, nung bangkay sa pagkahulog, wala po, sir, nung mga dugo, wala po, sir, nung mga galos o kahit na saksak o suntok. Labis ang hinagpis ng pamilya ng biktima dahil sa malagim niyang sinapit. Kwento nila, nabalitaan lang nila sa social media ang tungkol sa natagpuang pugot na may parehong paglalarawan sa mga tattoo ng kanilang kaanak na di pa nakakauwi mula noong Martes. Nakumpirma nila ang pagkakakilanlan niya nang nakipag-ugnayan sila sa mga pulis. Mabait at palakaibigan daw ang biktima na nagtatrabaho sa isang sabungan. Pinaghahanap pa ang ulo ng biktima kasabay sa investigasyon para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng salarin. Sa Bangkal, Davao City, isang lalaki ang patay matapos mabaril sa gitna ng isinagawa nilang demolisyon. Base sa investigasyon ng pulisya, nauwi sa komosyon ng demolisyon kaya umano nagpaputok ang leader ng demolition team at tinamaan ng bala sa dibdib ang biktima. Kaning isa ka suspect nato nga nagdala og kanang unidentified firearms, iyang na nagpabuto siya gumikan kay na natrap siya sa isa ka alley diha sa maong lugar diha sa may Bangkal. Motong nagpabuto siya and accidentally iyang na pusilan ay iyang kauban rapod nga nag-demolish illegal demolish sa maong lugar. Pero ayon sa kaanak ng biktima at suspect na kasama rin niya sa demolition team, imposibleng ang mismong kasamahan nila ang nakabaril sa biktima. Pagka igo sa gagaw baril, butak namin, naga namin, niya pagtuna mo, nawa siya na igo, kaya ang nagbaril siya, nakadaga na mapurgod. Hindi rin daw sa kanila ang na-recover na improvised firearm. Sabi ng Davao Police, illegal ang pagsalakay ng grupo na wala raw koordinasyon sa PNP at sa pamunuan ng barangay. 65 ang naaresto sa komosyon at 9 na menor de edad ang nasagip. Pinaghahanap pa ang leader ng demolition team na itinuturong nakabaril sa biktima. Hinihintay pa ng PNP kung magsasampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima laban sa suspect. Pero posible siyang masampahan ng PNP ng reklamong paglabag sa Comelec gun ban. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez,
ang inyong saksi. Arestado ang isa sa 4 na suspect kaugnay ng nabistong pagawaan umano ng shabu sa Tansa, Cavite. Natuntun sa Pasay City ang babaeng suspect na sinasabing nakausap daw ng caretaker para rentahan ang bahay. Tinutugis pa ang 3 dayuhang suspect. Natuklasan ang naturang shabu lab matapos magkaroon doon ng pagsabog noong Miyerkules. Na-recover na ang cockpit voice recorder at flight data recorder ng commercial plane na nakabanggaan sa ere ng isang helicopter sa Washington, D.C. sa Amerika. Isang Pilipino opisyal ng PNP ang kabilang sa mahigit 60 nasawi. Saksi si Joseph Morong. Walang tigil sa pag-iyak ang batang babaeng yan habang nagpapaalam sa kanya ang amang si Police Colonel Pergentino Malabed Jr. Bye, love you. Palis noon si Malabed para sa 12 araw na official trip. Nakatakda na sana siyang bumalik sa Pilipinas sa February 2 pero di na pala siya makakauwi. Ang sinakyan kasing eroplano ni Malabed nakasalpukan sa ere sa Washington, D.C. ang Black Hawk helicopter ng U.S. Army. The Philippine National Police mourns the tragic loss of Police Colonel Pergentino N. Malabed, who served with honor, integrity, and dedication throughout his career. We extend our deepest condolences to his bereaved family, loved ones, and colleagues. Graduate ng PNPA Class Kabalikat of 1998, ang 51-year-old na si Malabed na hepe ng Supply Management Division ng PNP. Nasa Amerika siya para inspeksyonin ang lampas 2,000 all-purpose vest na binili ng PNP mula sa India. Sa report ng Deputy Chief of Mission ng Pilipinas sa Amerika sa PNP, kinilala ng Washington Police si Malabed base sa passport na nakuha sa kanyang labi. Pero hinihintay pa ang pamilya niya na manggaling dito sa Pilipinas para opisyal na kilalanin ang kanyang labi. Ipinagbigay alam na ng PNP sa pamilya ni Colonel Malabed ang nangyari dito at tinutulungan na rin sila na makapunta sa Amerika para maiuwi ang kanyang mga labi dito sa Pilipinas. Lahat po na tulong na magagawa ng PNP para po makabalik yung labi po ni Colonel Malabed kung ma-identify na po siya ng kanyang may bahay. Isa ang labi ni Malabed sa 30 na-recover na ng mga otoridad. The work has now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. Our prayers are with you now, and in the days to come, we'll be working very, very diligently. 67 lahat ang sakay ng nagbanggaang eroplano at helicopter, kabilang ang ilang figure skater na inalala sa ISU European Figure Skating Championship sa Tallinn, Estonia. Please join us now in a moment of silence as we think of those who have been lost and their loved ones. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng trahedya. Nakuha na ang cockpit voice recorder at flight data recorder ng eroplano. Inaasahang may mailalabas ng preliminary report sa insidente sa loob ng 30 araw. Sabi ng militar, 200 feet ang maximum altitude para sa rutang tinatahak ng helicopter pero posibleng mas mataas ang lipad nito. Ayon sa Reuters News Agency, nangyari ang banggaan nasa mahigit 300 feet sa ere batay sa flight tracking website na Flight Radar 24. You had a airliner coming in, American Airlines. He was doing everything right. He was on track. And for some reason, we had a helicopter that was at the same height, obviously when they hit, but pretty much the same height, and going at an angle that was unbelievably bad. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, ang banggaan ng 2 aircraft posibleng mangyari saan man sa mundo maging sa Pilipinas, lalo kung hindi masusunod ang itinakdang ruta. Meron din daw dapat sinusunod na lateral at vertical separation. Separated sila by altitude. Kung ang isa ay nasa 1,000, yung isa probably nasa mga 500. So separated sila by 500 feet. At meron din pong separation na lateral, yung pong tinatawag na kung may leading traffic, ang susunod na traffic sa kanya mga 5 miles away. Ang NAIA at ang Villamor Air Base pareho lamang ang ginagamit na runway ng commercial planes at Air Force. One runway, one frequency, one language. So ibig sabihin po niyan, kapag sila ay nag-broadcast, lahat po ng traffic within the vicinity of that aerodrome, alam po nila kung anong nangyayari.
Kaya mahalaga raw na natitiyak ang mga kakayanan hindi lamang ng mga piloto, kundi maging ang mga air traffic controller. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.